Magandang araw at magandang buhay, lalong na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw po na ito ay atin pong pag-uusapan ang mahalagang anunsyo na mangyayari po sa March 2026. Hayaan niyo po akong i-explain lahat nang sa gayon po ay meron kayong kaalaman patungkol po dito. Ang kaalaman po na ito o ang impormasyon na ito ay para po sa lahat ng mga senior citizens na may pensyon na tinatanggap sa SSS. Kaya naman po, pakatutukan po natin at kunin po natin ang mga impormasyon na kinakailangan nating pagtuunan ng pansin. Kung ikaw ay ready na, atin itong pag-uusapan. Ngayon po, pag-uusapan natin ang pension crediting. Po ito sa Circular Number 2020-024. Ito po ay para sa ating mga retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay revised schedule sa inyo pong monthly pension kung kailan po mag-credit sa inyo pong mga ATM. So, may tinatawag po tayong date of contingency kung saan dito po malaman natin kung anong batch po tayo, first batch ba or second batch. Kung ang date of contingency mo ay belong sa first to 15th day of the month, so makukuha nyo po ang inyo pong pension sa unang araw ng buwan. Take note of that. Kapag ang date of contingency mo naman ay nasa 16 to last day of the month, so ang inyo pong pension ay makuha sa ikalabing-anim ng buwan or 16th day of the month. Pero meron nakalagay na take note sa ibaba. If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. So, ito po, pinapahiwatig na kapag ang pension date or example, ang pension date natin is 1 at saka 16, kung yan po ay napunta sa holiday, Sunday, or Saturday, hindi po yan siya makikredit. Kung hindi, maa-advance po yan na maihulog sa inyo pong mga ATM cards. Ito po ang kalendaryo ng March 2026. At tingnan po natin ang dalawang pension crediting date ng first batch at saka second batch. Sa first day of March ay natapat po siya sa Sunday, which is weekends. At ayon po sa ating binasa kanina na circular number na galing po sa SSS patungkol po sa pension crediting, na hindi po siya pwedeng i-credit kapag weekends at saka holiday. So kailan po ba talaga ito makikredit ang pension ng batch 1? Balikan natin ang last working days. Pupunta tayo sa kalendaryo ng Pebrero. Ang last working days ng Pebrero po ay sa Friday, February 27, 2026. At sa mga first batch po, congratulations dahil ma-advance na naman ang inyo pong pensyon na matatanggap sa SSS. Kaya naman expected po ninyo na February pa lang na ibigay na po ang inyo pong pensyon. Pero baka may magtatanong na naman, Sir, bakit po sa amin na malate po ang bigayan? So may mga bangko po talaga na medyo matagal mag-credit ng inyo pong pensyon, kaya po may delays. Ngayon po nalalaman natin ang crediting schedule ng batch 1. Pupunta na po tayo ngayon sa batch 2 na may date of contingency na 16 to 31st of the month. So ang inyo pong pension ay hindi po siya ma-advance dahil ang 16 March po is Monday, which is not holiday, not weekends, and that is working days. Kaya po expected nyo po na matatanggap ang inyo pong pension that time. Alam ko marami ang magtatanong nito kaya sasagutin ko na lang in advance. Kung may pension increase ba? To be honest po, wala pong increase na matatanggap sa March. Walang second tranche 1K pension increase po. Walang 3,000 pension increase. Walang 12,000 pension increase. Ano ba yung mga haka-haka or narinig nyo sa ibang vlogger? Wala po yung katotohanan. May dapat bang gawin ang mga pensioners sa SSS? Yes po. Meron pong dapat kayong gawin
para hindi po maputol ang inyo pong tinatanggap na pensyon at mapatuloy po ang pagtanggap ninyo ng inyo pong mga benefits galing po sa SSS. Sa araw po na ito, i-explain ko sa inyo ng klaro na sa gayon po hindi na po kayo magtanong-tanong, hindi na po kayo malilito kung ano man yung mga dapat ninyong pagtunang pansin. Let me explain something. Ang ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-ACOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa ACOP? Marami pong paraan kung paano po mag-apply sa ACOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng ACOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang ACOP form po ay ma-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-ACOP. So una, ang Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Disability Pensioners. Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner. Annual Confirmation of Pensioners for Representative Payee of Dependent Minor Incapacitated Child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the ACOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang ACOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspindi ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspindi ng kanyang pagpa-ACOP. Kinakailangan po talagang magpa-ACOP dahil ang purpose po ng ACOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-ACOP. Yun lamang po mga qualified na magpa-ACOP, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang pensyon is kinakailangan po mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyo pong pensyon. What I mean, ang inyo pong ACOP.
kinakailangan ang recalled pension, yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyo pong akop. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. And that is our good news for today, na nalaman natin kung ano yung mga malagang anunsyo na dapat nating makuha galing po sa SSS na mangyayari ngayong March 2026. At na sana ay nakakuha kayo ng aral, at kung nakuha ninyo po ang punto ng aking video na ito, huwag kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel and comment down below kung meron ka pang katanungan regarding with this matter, nang sa gayon po ay mas klaro po sa atin ano man yung dapat nating makuha ng mga kasagutan galing po sa ating mga queries in mind. Don't be hesitant po na mag-ask po, kasi I'll be willing to answer it. Maraming salamat po sa panonood, at kita-kita tayo muli sa aking mga to be uploaded na mga vlog.